ating tatalakayin hanggang sa ngayon na napaka-controversial na topic. At ito ay ang katuruan patungkol sa tithing. Kung kayo naaaliw sa YouTube nung araw na nagbabangayan itong dalawang maraming following na itong namatay na ito, si Bible scholar, ito yung kanyang ito yung paborito niyang paksa na pag-atake sa mga born again, yung tithing. At sinasabi niya nga na um, mukhang pera lang itong mga nangangaral ng tithing at galit na galit din yung isang dambuhalang relihiyon dahil napakahigpit nila pagdating sa ikapu. At nakalista yung mga iniikapu ng mga miyembro. Katunayan, pag pumapasok kayo sa pintuan ng kanilang kapilya o chapel ay nandoon sa gilid, meron ng sobre at namomonitor nila kung magkano ang iyong ibinigay kung kulang o hindi. Inisip ko bakit? Siguro baka bago maging member sa kanila, dinedeclare mo meron kang salin. Dinedeclare mo yung statements, statement of assets and liabilities, kaya nalalaman nila. Anyway, inaamin ko na hanggang sa ngayon, and even among Reformed Baptist churches, ay mayroong hati, no? Mayroong dalawang panig pa rin ang paksa na ito na kapag sinabing, are we required to tithe under the new covenant? Ang sagot ng isang panig, hindi na ako lumalabas sa iba, Reformed Baptist na ito. Ang sagot ay yes. Ngayon, kung tinanong natin sa isa naman o ano naman ang sagot mo, ang sagot nila ay no. So, parehong 1689, Baptist Confession of Faith ay merong yes at merong no. Dahil hindi ito maliwanag na nailagay sa confession. Katunayan, ito ang isang sukatan kung ikaw ay mahilig na kumapit sa ikapu at gusto mong tumaas ang koleksyon, bilangin mo ang sermon mo ng patungkol sa tithing sa isang taon, baka marami, no? At yun ang mga komentaryo ng mga ibang mga umaate sa ibang churches, bakit ganun? Kada linggo ay may nagtuturo ng ikapu at lagi kaming kinukonsensya. Kulang na lang sabihin magnanakaw ka kasi hindi ka nag-iikapu. Kaya dahil dyan ay maraming mga Christians na naging dahilan, naghahanap sila ng local church na hindi nagtuturo ng ikapu. At gusto nila yung hanggang offering lang o giving lamang. Alin ba talaga? Sabi ko, simula ng aking pangangaral o Sunday school ay hanggang sa ngayon ay merong dalawang two practices, ang Reformed Baptist Church at simula pa lamang ang sasabihin ko ay may kalayaan ang isang Kristiyano ng kanyang paniniwala kung ang tithing nga ba ay dapat pa rin gawin sa ating kapanahunan ngayon or ito ay was already abrogated. Ito ay natapos na. At hindi na ngayon pag-iikapo, hindi na ngayon porsyento. Kaya mapapansin nyo rin sa ating offering box at pati doon sa ating Lord willing, pati yung ating tipan ay ilagay dito maisabit ay hindi na inilagay ang ikapu. So medyo parang alam niyo na ang RGBC. Merong pagkiling doon sa isang bagay. Pero kaya natin ang scripture ang magbigay sa atin ng understanding patungkol dito. At nawala. Maring. Yan. Okay. Okay na?
Meron bang type na mababasa tayo sa Bible? Ngayon, kung ganito ang magiging sukatan natin, halimbawa, o see, merong type tayo makita sa Bible, kaya marapat lamang na tayo ay magigapo. In fact, doon lamang sa aking Bible na ESV, pag tinignan mo ito, sinearch mo ilan ba ang word na tithe or tithing, 32 times mention ito sa English Standard Bible na aking ginagamit. At ito ay from Leviticus to Hebrews. Kaya tithe ang pinag-uusapan natin dito. The word tithe itself ay 32 times mentioned sa ESV at ito ay tumawid hanggang Hebrews. Ibig sabihin ay meron siyang from Old to New Testament. At isa-isahin natin muna ang pagbabasa natin ng Bible. Tithing first appeared in the Bible sa Genesis chapter 14, verses 18 to 20. Kung may concordance kayo, hindi lalabas pag tinype nyo ang tithe or tithing, hindi lalabas ang Genesis. Dahil hindi ginamit ang tithe or tithing sa Genesis, kundi ang ginamit na word dito ay 1/10. At alam naman natin, ang 1/10 or 1/10 is, it also connotes, ang ibig sabihin nito ay, yan ay tithe, 10%. At pag tinignan natin itong pangyayaring ito, no, Genesis chapter 14, ito yung merong panig ng mga hari na nagdigmaan at yung hari sa Sodom ay natalo ng isang panig ng hari dahil si Lot, ang pamangkin ni Abraham, ay nakatira sa Sodom at sinamsam at nakuha lahat ang nasa Sodom, hindi lamang doon. So kasama si Lot doon sa naging bihag at pati ari-arian ni Lot ay natangay. Nabalitaan ni Abraham kung kaya't siya ay mayroong 318 na mandirigma. Kaya nga sinasabi ko nga na si Abraham, ang kanyang pangalan pa nung siya ay lumabas sa Haran, hindi siya mahirap na tao. Para ikaw ay magkaroon ng ganung karaming mga slaves o servants, plus meron kang 318 na mga mandirigma, ay para kang may private army siya. Dahil napagtagumpayan nila ang mga nagsasama-samang kaharian ito at nabawi ni Abraham si Lot at ang lahat ng mga kayamanan at mga taong kinuha ng kaaway ng kabilang panig ay nabawi nila. Kung Tagalog ko na Bible. Ayan, thank you. Thank you. At dito sa point na ito, okay, so merong spoils o merong mga samsam na si Abraham batay sa kanyang natalong mga hari at pagkatapos dito pumasok ang taong ito na ngalan ay Melchizedek. Pag tinignan natin ito, ang description kay Melchizedek, siya ay hari ng Salem. At hindi lamang siya hari, kundi siya rin ay pari. And so ito yung kanyang office, king, priest, or priest, king, itong si Melchizedek. Walang description, walang pagpapaliwanag na kung bakit nagbigay ng ikapo ng tithe si Abraham. Pero makikita natin sa ancient writings ay mayroong nakasanayan o nakaugalian na kapag ka ikaw ay mayroong profit o kaya yung spoils, yung nasamsam at nakuha mo ito, napagtagumpayan mo ito sa digmaan, doon sa ancient world at makikita ito sa mga writings ng Greece tsaka ng China na nagiging kasanayan o kaugalian na nagbibigay ng gifts o ng handog ang nagtagumpay sa digmaan at ito'y binibigay sa mas nakakataas sa kanya. O like for instance, itong si Melchizedek ay tumanggap
ng tithe kay Abraham. And so ito yung naging practice noon, that gifts were made as religious offerings, o kaya ay dahil nagbibigay sila ng tithe, parang ito ay parang isang tribute o kaya parang isang buwis. At sa pagkakilala na mas makapangyarihan ka o mas mataas ka sa kanila. Hindi na ipaliwanag kung bakit tithe. Napasimba ninyo, bakit sa nagsimula ang tithe? Again, ancient writing says na ang bilangan kasi ng mga tao noon ay laging sampuan. Kasi yung daliri natin ay 10. Kaya it's always by tens, kaya by tithe. At yan ang una na ating makikita sa Bible, bagamat hindi tithe, pero ang ginamit sa English is 1/10. At yan ay 1/10 of the spoils of war binigay ni Abraham kay Melchizedek. Dahil meron tayong passage sa New Testament, sa Hebrews chapter 7, verses 4 at saka verses 4 and 9, na ang ibig bang sabihin nito ay dahil merong Hebrews 7, kung kaya't ang tithing ay hanggang sa New Testament at New Covenant. At kapag tinignan natin ang Hebrews chapter 7 at verses 4 and 9, totoo na ito ay nasa New Testament, pero yung pagsulat at pagsasalarawan ay tumutukoy sa pangyayari sa matandang tipan. Okay? Yun ang gusto ko makita natin, na ang ipinapakita rito ay yung ginawa ni Abraham kay Melchizedek. At hindi na sinasabi na ito ay dapat pa rin nating i-practice kapag ikaw ay nasa tinatawag na New Covenant or Bagong Tipan. Kaya dito ay ang presumption dito ng Hebrews chapter 7 ay pagpapakita that tithes were paid to a higher authority. At of course, sa Old Covenant, si Aaron ang high priest. At pinapakita na meron pang mas mataas kay Aaron na high priest. Magaman si Melchizedek ay tinawag lamang na sa ganito, saan ba siya nanggaling? Ang sabi lamang, siya ay hari at paari ng Salem. At yun ang kaniyang description dito, hari ng Salem. Okay, nawa, naging maliwanag sa atin itong Hebrews 7. Tingnan din natin ang sumunod sa Genesis 28 verse 22. Ito yung nangako si Jacob na magbibigay siya ng ikapu. Pero hindi tithe ang ginamit dito sa Genesis, kaya hindi siya lalabas concordance. Kundi full tenth. Yun ang pagkabanggit dito ni Jacob, na nung siya na naginip, na doon sa kanyang hinihigaan ay meron siya nakitang hagdanan na umaabot hanggang sa langit at lupa, at merong umaakit at mababang mga anghel. At dito sinabi ni Jacob na ito ay bahay ng Diyos, meaning nandun yung may entrance, kaya tinawag niya itong Bethel, the house of God. Ngayon, ang point ko dito ay kung si Abraham ay nagbigay ng tribute kay Melchizedek, si Jacob ay nagsabing, nangangako ako that I will give a full tenth or full 10% sa Diyos kung ako'y kanyang iingatan at mayatid niya ako ng ligtas sa aking tahanan. Dito ay makikita natin that tithing ay naging tribute na ni Jacob sa Diyos. Pero again, walang
description, walang pagpapaliwanag nitong ganitong, basta nakita natin it was a spontaneous act and no details were given. Pagdating natin sa sumunod, sa Exodus, ang nababanggit ay first fruits. Hindi maliwanag kung ito nga bang first fruits na ito ay maaaring maging matawag na on a percentage basis. Kaya minsan ay nagiging identical ang first fruit sa tithe. At hindi na ilagay sa slide, pero kung makikita natin, yan ay mababasa sa Deuteronomy chapter 26, tama na, hindi nga nailagay, Deuteronomy chapter 26, at talatang 1 hanggang talatang 14, Deuteronomy 26, starting sa verse 1 to 14, na it appears na yung unang bunga, first fruits and tithing appear to be identical. At pagdating sa Nehemiah, ay masasabi natin na napaghiwalay ang first fruit sa tithing. And then another thing na gusto makita natin ay sa Numbers 18, at ang tithes were given or awarded to the Levites. Dahil ito ang lahi na hindi binigyan ng parte doon sa Canaan, sa Promised Land. Dahil wala silang lupa, kung kaya't ang bawat mga Israelita, ang lahi ay mayroong silang ikapo at ito ay ibibigay sa mga Levites for their priestly service because they would not receive land in Canaan. Pero, ang mga Levites ay kinakailangan din magbigay ng ikapo. No? Nandoon yan sa may Numbers 18, verse 26. Ang susunod na gusto makita natin sa pang-anim ay itong household. Ito, buong pamilya na ito. No? Itong instruction ni Moses sa mga Israelites. Deuteronomy 14, verses 22 to 26, saka hanggang sa 28, ay mayroon ditong instructions na mga households ay magdadala ng kanilang ikapo sa sanctuaryo. Ngayon, noong time na yun, ang sanctuaryo ay ang Jerusalem. So narito ang isang assumption na itong mga Israelitang ito ay malayo sa Jerusalem, kung kaya kahit sila ay malayo, ay mayroong silang tungkulin na magdala ng kanilang ikapo sa Jerusalem. At ito ay ang celebration ng joyous sacrificial meal. Limang klase itong ikapo na ito. Dahil sila ang kakain nung tithe na yon, at ang ikapo na yan ay galing sa kanilang bukid, galing sa kanilang pananim, at galing sa kanilang alagang mga hayop. Pero ito yung paglakbay nila sa sanctuaryo or sa Jerusalem Temple kung ito ay patungo sa Jerusalem, at nung time na yon, alam naman natin na ito ay tabernacle pa. At pagdating nila doon sa sanctuary, ang Diyos ang nagsasabi kung saan ang lugar na yon, at doon nila kakainin yung ikapo, yung 10%. Pero ang turo dito ay ganito. Kung napakalayo ng lakbayin mo at kailangan pang bitbihin ng ganung karaming ikapo na iyong daladala, ay mayroong turo dito na ibenta mo na lamang, at pagdating mo doon sa lokasyon na kung saan ikaw ay sasamba at gagawin itong household offering nito ng tithe sa sanctuary, doon ka na lang bumili at doon nyo na lang kainin yung ikapo. Ngayon, gusto kong ituro din sa atin na doon sa Genesis ay wala tayo makikitang naging batas. It was only codified, ito ay naging batas sa panahon ni Moses.
Kaya nga yung tinatawag natin na Moses Law. So ano ang point na gusto ko makita natin dito? Pagdating sa ika-10, tinuturo sa mga Israelita ang kanilang pagbibigay ng debosyon sa Diyos. Again, tithing indicated Israel's devotion to God. Ngunit nakita rin natin na sa kasaysayan, ang Israelita ay hindi nakasusunod dito. Kaya doon pumasok yung Malakay chapter 3, verses 8 to 10. Ninanakawan niyo ako. Bakit sinabi ito ni Malakyas na propesiya ng Diyos sa Israel? Dahil they withheld, pinigilan, nandun yung withholding ng kanilang tithes, hindi sila nagbibigay ng tithes, at dahil dito ay napilitan ang mga Levites na magtrabaho, magbungkal. In fact, ang Levites ay disenyo na ang kanilang trabaho ay sa templo, doon sa worship. At ito ang ginawa ng mga Israelita, ang kanilang pagsuway sa batas ni Moses, sa law of Moses na galing din sa Diyos, is the withholding of tithes. Kaya ang sabi ni Malakay, ninanakawan niyo ang Diyos. Pero kung mapapansin natin sa Old Testament na aking sinermon din kanina, kapag sila ay sumusunod sa utos ng Diyos, particularly sa tithes, ay nakakaranas sila ng prosperity. At may pangako ito ng Diyos na sa inyong pagsunod ay meron kayong blessing. At sa Nehemiah ay makikita natin na ito ay panahon na sila ay nakabalik na sa Jerusalem. Natapos na yung kanilang 70 years as na bilang bihag. At ngayon sila ay nasa Jerusalem na si Nehemiah ang leader na nagbabantay at nangangasiwa at ginamit ng Diyos na matapos ang bakod walls ng Jerusalem. At dito sa time na ito, ng restoration ng Jerusalem, tiniyak ni Nehemiah na bumalik sa mga Hudyo, sa mga Israelita, ang pagbibigay ng tithes, ang pagbibigay ng offerings. Naroon ang kanyang instructions ng collections ng tithes and offerings. Bakit? Sa gayon, punta mga Levites sa temple work para hindi na hati na sila ay nagbubungkal pa. Pagdating ng Matthew 23, verse 23, yes, okay, nasa New Testament na tayo, maaaring masabi natin. Pero pag tinignan ninyo ang turo dito sa Matthew 23, verse 23, ito ay pagtutuwid ni Jesus sa mga religious leaders. Basahin ko sa inyo ang Mateo 23:23, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iikapo kayo ng yerbabuena, ng anis o anis at ng komino, at inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan, ng katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. Kung ating suriin ito, maliwanag na may pagtutuwid si Jesus sa mga taong nagpapakita ng panlabas na kanilang pagsambat, pagmamahal at paggalang sa Diyos. At yung mga binanggit na mga butil na ito ay napakaliit. Ito yung sobrang liit. At ang pinakikita ng mga skriba at mga pariseyo, ganun sila anong tawag doon?
ganun sila kaingat at kadetalyado pagdating sa ikapo. Kahit yung mga maliliit na butil, binibilang nila yun. Sinasabi ay ang mahalaga ay the inward attitudes ng mga sumasamba sa Diyos. Just imagine, dito ay ginagawa ng mga Pharisees that sila ay nag-iikapo ng napakaliit ng mga binhi ng spices. At ang point kung bakit sila kinokorek ng Panginoon ay hindi yung dahil hindi sila nag-iikapo nga sila. But because the Pharisees and the scribes neglected the weightier matters of the law. Si A.W. Pink na merong pamphlet ng tithing ay nagsabing kung bakit siya ay naniniwala na ang tithing ay should still be practiced sa New Covenant o sa mga Christians ngayon ay dahil ito ang kanyang ginamit, hindi naman pinagbawalan ni Jesus Christ na wag nang mag-ikapo. Kung hindi, ay ang tinuwid ni Jesus Christ ay yung pagpapimbabaw ng mga religious leaders, pero kanyang itinaguyod na magkaroon pa rin o magtuloy pa rin ng pag-iikapo. Iyon ang ayon kay A.W. Pink. Again, sabi ko nga kanina, kung titignan lamang natin ang bilang kung ilang beses nabanggit o naisulat ang tithe sa Bible from Leviticus hanggang sa Hebrews, yan ay 32 times. Tapos dagdag pa natin yung kay Abraham tsaka kay Jacob. So dahil 1/10 ang ginamit, yan ay 34 times. Ngayon, ano ang aking nais na i-submit sa inyo? Wala tayong makikita sa New Testament na diretso at maliwanag na ipinag-uutos o yung pamagat nga ng aking Sunday school are we required na tayo ay magbigay ng tithes sa bagong tipan. And so, nowhere does the New Testament require Christians to tithe in the sense of giving 10%. Pero, meron tayong nakikita sa New Testament that it does reiterate many things associated with tithing. At ano yung tinutukoy ko na ito? Tingnan niyo itong mga point na ito. Number one, sa New Testament ay mayroong pagtuturo na ang mga nangangaral ng salita ng Diyos ay kinakailangan na sila ay suportahan. 1 Corinthians 9 verse 14. Pero hindi natin mababasa na ito ay sa pamamagitan ng tithe. At ngayon, alam natin sa Old Covenant na kung bakit mayroong collection ng tithe ay para ang mga Levita ay suportahan sa kanilang kabuhayan kasi yun lang ang kanilang gagawin. Yun ang trabaho nila. Kaya napansin niyo na mayroong similarity or association sa Old Covenant sa New Covenant. Number two, yung poor and needy should be cared for. Sa Old Covenant, ang tithe ay alagaan at bigyan ng kalinga ang mahihirap na mga kapwa nila Hudyo, kapwa Israelita. Kaya hindi lang ito pangsamba, kundi tinitingnan nila yung mga mahihirap na mga kapwa nila Hudyo. Ngayon, kung ba't natin sinasabing kapwa Hudyo ay dahil ang Israel sa matandang tipan ay nakikita ba natin na ito ay isang theocratic nation? Ang ibig kong sabihin, ito ang bansa na ang kanilang hari ay Diyos. Kaya nga, nung ang mga tao ay humingi ng hari, ang mga Israelita, ay dito na nagsimulang sila ay pahihirapan ng hari. Di ba sinabi ni Propeta Samuel, ang Diyos ang inyong hari. Bakit kayo naghahanap ng ibang hari? Kasi nga, parang
Ito tayo, di ba? Ito ang likas natin. Mahilig tayo mangopya. Mukhang maganda yun na. Parang gano'n. Gayahin natin sila. Ang sinabi ni Samuel ay ang Diyos ang iyong hari. Kaya ang unang hari nila, sila ay lalong napahirapan. Ang first na hari nila ay si Haring Saul. It was man's choice at hindi ito uh, pinili ng Diyos. Kaya nandoon, kapag may mahirap na mga Israelita, ay may tungkulin ang mga Israelites na sila ay tulungan. Pero pagdating sa New Testament, ano itong tekstong ito? 1 Corinthians 16, verse 1. Katunayan, ito ay pagtulong ng mga Kristiyano sa Macedonia at sila ay naglikom ng kanilang pananalapi para maipadala sa mga mahihirap na mga Kristiyano sa Jerusalem. Nagkaroon ng famine sa Jerusalem at nagkaroon ng taggutom. Ngayon, itong mga Kristiyano, itong mga churches na ito sa Macedonia ay nagkaroon ng kusang loob na mangolekta ng pananalapi para ipadala sa Jerusalem. Kahit di nila kilala. Hindi nila kilala yung mga taong yon. Ngunit sapat na makita nilang ito ay kanilang kapatid. And besides, naroon yung kanilang understanding na kaya sila naligtas. Kaya dumating yung biyaya ng Diyos sa Macedonia dahil sa Jerusalem. Dahil ang unang church ay ang Jerusalem Church. At itong mga apostol sa Jerusalem at mga manggagawa ay nagsipangalat at ipinangaral ang mabuting balita hanggang sa ito ay umabot sa Macedonia. Kaya mayroong silang nakitang kung wala sa Jerusalem, kundi dahil sa Jerusalem Church, hindi darating ang ebanghelyo sa atin. Ngayon naman tayo ay mayroong pananalapi, sila ay nagugutom, at meron tayong tungkulin na sila ay tulungan. Kaya tingnan ninyo itong similarity na ito na aking sinasabi na mayroong pangangalaga and caring sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. Sa Galatians chapter 2 verse 10, ito yung kinikwento ni Apostol Pablo na ikinagubrilin ni Pedro at ng mga elders at ng mga Kristiyano sa Jerusalem na sila ay nagtagpo na huwag nilang pabayaan ang mga dukha at ang point nito ay magkaroon sila ng mata at puso na alalahanin ang mga mahihirap. Sumunod ay yung pagbibigay ng buwis. Dito nyo makikita kung bakit merong kites sa Israel. Dahil ang Israel ay tinatawag na theocratic nation, hindi na sila, pero ang Israel ay hindi manabang lahat. Kaya nga sinasabi ko na magkaiba ang Israel sa church ng Panginoon. Dahil ang Israel ay mayroong mixed multitude. Ang ibig kong sabihin, ang Israel ay binubuo ng mga lahi ng Abraham. Kaya sa laman, sila ay tinawag na mga Hudyo dahil galing sila kay Abraham. Pero hindi lahat ng Israel ay totoong Israel na ligtas. Maraming mga Israelita na namatay dahil sa kanilang pagre-rebelde. Nabanggit ko na nga kanina doong mayroong kinain ng lupa, nahati ang lupa. 250,000 na namatay. May mga tinuklaw ng ahas. Ang naligtas ay yung sumunod kay Moises na tumingin lamang doon sa ginawa na ahas na gawa sa tanso at sila ay natuklaw. Pero yung kandag ay hindi naka-apekto at hindi sila namatayan. So ito yung point ni
Paul sa New Testament, not all Israel, hindi lahat ng Israel ay totoong Israel. Kaya, merong ikapo sa matandang tipan, sa Old Covenant, at kung titignan natin, dahil sila ay isang bansa, so kinakailangan na mayroong pera at pananalapi para magtuloy-tuloy ang isang bansa. Parang sa atin, kung walang buwis. Ang araw, meron pa tayong mga slogan, dito na pupunta ang inyong buwis. Yung panahon namin yun eh. Mamanayaw akong ganun. Dito na pupunta ang inyong buwis. Ako ba dito na pupunta yung buwis? Ito pag napunta ka sa mayamang bansa, masarap mag-drive, walang mupak. Napakaganda ng kalye. At kung walang buwis, ay hindi tatakbo ang isang bansa. Kaya pag nakita natin sa matandang tipan, yung tithes ng mga Israelita hindi lamang na pang-relihiyon o pang-samba, ito rin ay para sa buong bayan. And so, ano ang makikita natin na seemingly, similarity sa New Testament? Tinuro sa Bagong Tipan dahil pagdating ng New Testament, iba na ang sitwasyon pagdating sa pamahalaan na inutos ni Pablo kahit na ang pamunuan ng pamahalaan ay hindi Hudyo, hindi Israelita. Pero sa Romans chapter 13, pag tinignan ninyo ang Roma 13, ay ipinag-uutos doon na ang mga Kristiyano ay magbuwis kahit na ang kanilang sisar o ang kanilang pamunuan ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Romans 13, talatang 6 at talatang 7, sapagkat sa gayon ding dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis, sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Maging si Jesus ang nagsabi, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. At ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya pagdating sa buwis ay mayroong turo ang bagong tipan ng pagbubuwis. At kung papaanong sa matandang tipan ng mga Israelita ay nagbibigay ng ikapo at ito ay tumatayo din bilang buwis. Kaya sabi nga natin dito that the New Testament directs the taxes be paid to the state. Sa Old Testament, sa Old Covenant, ang estado na yan ay ang Israel as a theocratic nation. Ano ang aking posisyon patungkol dito? Ito ang aking personal conviction kung bakit ang tithing ay hindi na required sa New Covenant at tayong iglesia ay under ng New Covenant. Ang ibig kong sabihin sa ating panahon ngayon ay hindi na ito pinapractice. Una, on how to approach this, kung bakit ito ang aking personal conviction, ay yung tinatawag kong biblical theology perspective. Paano natin naunawaan ang pagtakbo, pag sinabi natin biblical theology, kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang revelation sa pagtakbo at pagdagdag ng panahon. Hindi natin tinitignan na kung paano tinitignan ng Diyos mula sa itaas na dahil ang Diyos ay hindi saklaw ng panahon, siya labas ng panahon, kundi kung paano tumatakbo ang kasaysayan, yung
revelatory, yung pagpapahayag ng Diyos sa Biblia. Unang-una, pagka tayo ay tumitingin sa biblical theology, the unveiling of God's plan, simula sa Genesis hanggang sa Revelation, ay makikita natin ang maliwanag na pagkakaiba ng Old Covenant sa New Covenant. Sa mga Reformed Baptist hanggang sa ngayon, yan ay nagiging dahilan ng divide na ano yung sinasabi ko. Merong mga Reformed Baptist na nagtuturo na ang Old Covenant at ang New Covenant ay isa lamang, ngunit merong dalawang, ayaw mang gamitin ng Reformed Baptist yung two administration kasi yan ay term na ginagamit ng mga Presbyterian especially, that there is only one covenant with two administration. At anong maaaring illustration ko rito? Ganito na lang. May isang tao, isa lang ang tao, pero sa ngayon ang suot niya ay makalumang damit. Tapos pumasok siya sa modernong panahon, ang suot na niya ngayon ay modernong damit. Na pareho ang covenant, yung old and new is only one. Ang nagkaiba lamang ay yung paano i-administer o kung paano natin nakikita ang pagkilos ng Diyos. Sa akin, kung i-approach natin ito sa larangan ng tinatawag nating linear or historical theology, meaning biblical theology, kung paano tumakbo ang kasaysayan ayon sa providensya ng Diyos, malaki ang pagkakaiba ng matandang tipan sa bagong tipan. Bakit ko sinabing malaki ang pagkakaiba? Sa matandang tipan, makikita niyo nandun ang tipan ng Diyos sa mga Israelita, pero kinakailangan meron silang partisipasyon para sila maligtas. Napasin ba ninyo? They have to obey. Do this and you will live. You disobey and you will be cursed. Yun ang matandang tipan. At kapag nakikita natin ang takbo ng matandang tipan ay laging failure ang tao. Kahit na mismo si David na tinawag na aman after God's own heart, bumagsak pa rin siya. Kahit na yung anak ni David na binigyan ng kaloob ng Diyos ng talino, ng wisdom, bumagsak pa rin sila. At sa bawat yugto ng panahon o yung epoch na tinatawag natin ay nagpapakita na ang Diyos ang siya nag-i-initiate, pero may tungkulin ang kanyang binibigyan ng kasunduan. Kaya nga tipan. Anong pinagkaiba ng New Covenant? Anong pinagkaiba ng bagong tipan? Ang pinagkaiba ng bagong tipan, ang Diyos lamang ang siyang gagawa. Kaya nga sinasabi natin, we are saved by grace, not of our works. Ang ibig sabihin ng kaligtasan natin ay gawa lamang ng Diyos at walang gawa ang tao. Pag nakita niyo ang pagkakaiba ng matandang tipan sa bagong tipan, ang matandang tipan ay maaaring tipan na mayroon kayong tungkuling gawin. Ano ang naging tipan ng Diyos kay Abraham? Pagtingin natin, yung Abrahamic Covenant, ang sabi nila ay salvation. Ang salvation by grace. Pag tinignan niyo sa Scripture, ang tipan ng Diyos kay Abraham, pararamihin ko ang iyong lahi. Nangyari ba yun? Tinupad ng Diyos yun. Ang ikalawa, na tipan na binigay ng Diyos kay Abraham, mayroon kang anak, mayroon kang binhi na magiging blessing ng buong bansa. Sino yun? Sino yung the seed of Abraham? Si Jesus. Nangyari ba yun? Finulfill ng Diyos ang kanyang tipan.
Ngunit pag nakita natin, ang mga anak ni Abraham, ang lahi ni Abraham, hindi nila finulfill ang tipan ng Diyos. Kaya alam natin kung bakit sila ay nagiging bihag na whenever they disobey, meron silang pagtutuwid, may sumpa sila. Ganun din ang tipan ng Diyos kay David, na sa lahi ni David, hindi mawawala sa lahi ni David ang magiging hari ng Israel. Pero merong tipan ng Diyos na merong isang lahi, isang binhi na manggagaling sa lahi ni David na siyang magiging hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sino yun? Si Jesus. Tinupad ba ng Diyos ang tipan niya kay David? Tinupad ng Diyos. Pero tinupad ba ng mga Israelita o lahi ni David ang tipan ng Diyos? Hindi. They all failed. Kaya, pag nakita natin that there is a clear distinction between the Old Covenant from the New Covenant. Ngayon, pag sinabi natin na clear distinction, anong tawag sa Old Covenant? The Law of Moses. Malagay niyo anong tawag sa New Covenant? The law of Christ. The law of Moses is different from the law of Christ. Dahil ang law of Moses ay mayroong participation ng mga Israelites para sila ay huwag maparusahan ng Diyos. Pagdating natin sa tipan ng bagong tipan, saan ito nagsimula? Ng pangako ni Jeremiah. Kung titignan natin sa Jeremiah chapter 31, tingnan nyo ang pagkakaiba. Narito, Jeremias 31:31, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Ayan, unawain nating mabuti ito. So, ang Diyos, ang Panginoon, ang nangangako na gagawa siya ng New Covenant, ng bagong tipan. Panibagong tipan. At sabi niya, itong panibagong tipan na ito ay hindi katulad sa verse 32 na tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira. Ano yung tinutukoy dito ng prophecy ni Jeremiah? Yan ay ang tipan na binigay sa bundok ng Sinai sa leadership ni Moses. Meaning, ang Old Covenant ng Diyos was breakable. Nilabag, sinira ito ng kanyang chosen people. Ngunit, sa verse 33, ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Ano ang pinagkaiba ng matandang tipan sa bagong tipan? Ang pinagkaiba sa matandang tipan, winasak ito ng unang tumanggap ng tipan. At ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Israel sa laman. Ngunit ano ang magiging pagbabago sa bagong tipan? Kaya nga hindi sila pwedeng isa lang. Yun yung aking point. Hindi pwedeng maging pareho yan.
Kasi yung old covenant ay was breakable. Yung new covenant, ang Diyos ang siyang gumawa. Napansin ba natin sa sulat ni Jeremiah, laging ako. Nasaan yung partisipasyon sa bagong tipan ng kabilang party? Wala. That is the covenant of grace. Yan ang tipan ng Diyos na biyaya. Ang Diyos ang gagawa. Patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at hindi ko naaalalahanin pa ang kanilang kasalanan. Hindi katulad sa matandang tipan. Ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Kaya ang point ko rito, why is my position kung bakit ang tithing is no longer required in the New Covenant ay dahil nung si Kristo ay namatay sa krus. Ngayon, ito yung argument. Sinabi ni Jesus Christ, hindi naman niya sinabing abrogated ang tithe nung kinokorek niya ang mga Israelita. Ang tanong ko, kailan nagsimula ang New Covenant? Nung namatay si Jesus Christ. Nung siya ay nabuhay na muli, doon na institute ang New Covenant. Kaya nga nung sa breaking of bread, nung kasama niya sa Lord's Supper, ang mga as apostles niya, hindi pa siya hinuhuli. Sabi niya, this is the new and everlasting covenant. So, ang bagong tipan ay nakadikit kay Kristo, sa kamatayan ni Kristo. Ang alawa, hindi sinasabi natin na nawala na ang moral law sa New Covenant dahil kitang-kita pa rin sa under ng New Covenant, si Jesus ang nagturo, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong pag-iisip. Ibigin mo iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pag tinignan natin ang mga turo ng mga apostles, si Apostle Paul ang mas maliwanag, nandun pa rin ang moral law. Kaya ang Ten Commandments ay hindi nawala sa bagong tipan. Ano yung nawala? What was abrogated sa Old Testament? Ceremonial law and judicial law. Ceremonial law ay ang paghahandog ng mga hayop kapag sila ay sasamba sa Diyos. Dahil si Kristo ang fulfillment nun. Ano yung judicial law? Hindi ba't kapag sinabi natin pasok doon ang taxes? Pasok doon kung bakit may ikapo. National Israel sila eh. Mas solid sila eh. Kaya kinakailangan na ibigay ang kanilang tithes and offering central para doon sa central tithes and offering ay maibigay sa Levita, maibigay sa iba pang mga pangangailangan. Pero ngayon, ay wala ng National Israel na sila na lamang, marami ng mga iba't ibang bansa. Kaya nga ang turo sa New Covenant, magbuwis sa mga Kristiyano. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ay para sa Diyos. Yun ang unang aking dahilan kung bakit, sabi ko nga, my personal view ay hindi na pinapractice ang tithing sa church. Number 2, tithing is absent in the New Covenant. I repeat, tithing is absent in the New Covenant. Pag tinignan ninyo ang 1 Corinthians 16, verse 2, ito ang utos ni Pablo sa mga Christians sa Corinth. On the first day of the week, okay, unang araw ng Sanlinggo, ano ang kanilang gagawin? First day of the week, Lord's Day ito, di ba? Ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galatia. So, hindi lamang ito practice ng Corinthian church or churches, kundi ito rin ay tinuro ni Pablo sa Galatian o sa churches sa Galatia. Number 2, o verse 2 ng 1 Corinthians 16,
tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Kung ang tithing is still, o kaya yung panahon ni Pablo ay pre-practice, bakit hindi niya binanggit ang salitang tithing o ikapo? Ang binigay ni Pablo na katuruan ng bawat sanlinggo magbukod kayo at maglaan kayo, at hindi sinabing ibigay niyong ikapo. Magbukod kayo at maglaan kayo ayon sa kanyang makakaya. Dito ay meron tayong makikita. First, Paul did not mention to put tithe aside at itabihan, kundi magbigay kayo. Alam niyo, meron ng bago ngayon, ayon sa inyong makakaya. Alam niyo, napansin niyo, ng pagbabago ng New Covenant, nawala na yung porsyento. Nawala na yung 10%. Ang umiiral ngayon sa bagong tipan, o bagong tipan, New Covenant, is as you are being prospered by the Lord. Pero, totoo na tinanggal na yung porsyento. Hindi katulad sa matandang tipan nandun ng porsyento. Parang siya doon. Ilang percent ba ang ating taxes? Diba? O meron pa tayong expanded value added tax. At kung kayo ay employee, tinatanggal na kayo ng withholding tax. Kung kayo ay kumpanya, meron kayong corporate tax. So specified ang mga taxes, percentage-wise. Pero pagdating sa bagong tipan sa larangan ng pagbibigay, ang makikita natin dito ay hindi na tithes ang sukatan. And so I would give you the principle ng New Covenant. Katunayan, pagdating sa New Covenant, the standard of giving ay mas mataas pa kaysa sa tithes. Pero although hindi ito mini-mention as the Lord prospers you. At tingnan natin itong mga tinutukoy. Ito ang mga passages ng New Covenant principles ng pagbibigay. For one, give privately. We should give privately. Pag tinignan niyo ang text niyan ay sa Matthew chapter 6. At sa Matthew chapter 6, ito yung pagbibigay ng ambag sa mga needy. Ito yung sermon ni Jesus sa Sermon on the Mount. Number one, kung bakit give privately, pag ikaw ay nagbigay, hindi ka tumutrumpeta, ito ang binigay ko. Diba? Yun ang point. Ibig sabihin, you give secretly. Yun yung, hindi mo pinapalam yung kaliwang kamay sa kanang kamay. Na ang mga Pariseo pa nagbigay, tinutrumpeta talaga, di ba? Yun ang number one. Instruction ng Panginoon. In fact, Christians should be a giving people. Alam niyo bakit? Dahil ang Diyos natin is the great giver of all. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat bahagi na ng buhay mong nagbibigay. The Lord is a giving God. Number two, we give regularly. Sa 1 Corinthians 16 verse 2, tuwing araw ng Panginoon, the Lord's Day. And so every Lord's Day ay meron tayong nakitang practice. Well, doon sa Corinthians, makikita natin na yung ambagan na ito ay ambagan pangtulong sa Jerusalem. Pero yung principle na tinitignan natin, dahil sila yung nagtitipon every first day of the week and that is the Lord's Day, so meron na silang separate na halaga, and dahil bawat linggo ay linggo ng pagdating ng linggo ay linggo ng Panginoon, and so nandoon yung regular giving that we should give regularly. Number three, ang pagbibigay ay hindi na batay sa percentage, kundi as He prospers. Kung paano tayo pinagpala ng Panginoon.
Naalala ko yung narinig ko. Pagka ikaw ay nagbibigay, wag mo lang hawakan yung mic, wag mo lang hawakan yung calculator. May mga ganun eh. Kino-compute nila yung kanilang, kano ba kinita ko? Ito yung ikapu. At in fact, wala. Napansin ba ninyo ang New Covenant? Walang percentage. Number 4, we give sacrificially. Bakit nilagay ditong pagbibigay ay sacrificial giving? Ang naging huwaran ni Apostle Paul dito ay ang mga Kristiyano sa Macedonia. Sa 2 Corinthians chapter 8, simula sa verse 1, nais naming malaman ninyo mga kapatid ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Mahirap na iglesia ito. And yet, nakita nilang may pangangailangan sa Jerusalem, they gave sacrificially. So, ang tinuturo sa New Covenant ay naroon ang sacrificial giving. At sabi ko kanina, mas mataas nga ito sa 10% dahil ang turo dito is we give generously. Mamaya kung bakit we give generously, dahil ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao, namatay sa krus, binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Hindi lang 10%, hindi para sa atin. Number 6, we should give freely. Meaning, we are not being compelled. Minsan nag-uusap yung mag-asawa. Kumita tayong malaki. Pakicompute niya ako magkano? Ang alin? Ang tight. Ang laki. Mabibili na tayo dyan. Bigla marinig niyo si pastor. Walang magnanakaw dito, di ba? So parang aray. Parang narinig ni pastor yung usapan namin mag-asawa. Kaya kahit ilalaglag mo na yung malaking halaga. May pandabog pa. Pero ano yung turo sa New Covenant? Ang turo sa New Covenant ay not reluctantly or under compulsion. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may masayang puso. God loves a cheerful giver. So, yun ang number 7. Give cheerfully. Ang tinuturo na makikita natin sa New Covenant is the principle ng pagtatanim at pag-ani. The 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ito ang ibig kong sabihin. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Verse 8, at kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon nyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumasagana sa bawat mabuting bagay. Gaya ng susulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Verse 10, siyang nagbibigay ng binhi sa manghahasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Anong point natin dito? Ang principle na pinakikita sa New Covenant
ang pagtatanim ang iyong aanihin. Kaya kung ang iisip mo ay para swertihin yung negosyo natin, dumami yung pera natin kahit padabog yung laglag mo sa offering box, eh hindi yun ang tinuturo ng New Covenant. You should be a cheerful giver, not under compulsion, not reluctantly magalak. Naintindihan mo kasi kung ano itong prinsipyong ito. At dito sa 2 Corinthians 9, 11, and 12 na hindi marahil na nakikita ng karamihan na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kundi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. Anong point na pinakikita dito? Ang pagbibigay ng church is a ministry. Ikaw ay partner, kasama ka ng paglaganap at pagpaparating ng mabuting bagay, ng mabuting balita sa mga tao. In conclusion, kung babalikan ko yung Malakay chapter 3 verse 6 to 12 na ang turo ay hindi yung para ikaw ay idiin na magdanakaw kapag hindi ka nagbigay. Pero makikita natin sa matandang tipan that God promises to bless. Lalo lang ang pangako ng Diyos na kanyang pagpapalain ang mga generous giving to His purposes. And also to bring consequences kung ikaw ay makunat. Kung ikaw ay laging na-stroke, yung term ko dati, ayaw ng bitawan. At merong konsekwensya kung ikaw ay makunat. At ang Old Testament saints, they have this annual obligation to give the Lord 10% of the produce ng kanilang ani at kanilang mga bakahan. At yan ay under ng Mosaic Covenant. Sabi ko nga, it was codified, naging batas yan sa Israelita sa matandang tipan. Pero pag tinignan natin ang general principle niyan, yung giving ay obligation natin na magkaroon tayo ng panibagong pananaw na si Kristo ang ating Panginoon. Katunayan, mas mararadicalize pa nga ng giving ang tithe dahil naintindihan na ngayon ng Christianity o ng mga Kristiyano kung sino ang source ng ating pananalapi. At nakita natin sa New Covenant, hindi lamang pera ang pinag-uusapan, di ba? Offer yourselves as a living sacrifice unto the Lord. Kaya ang paghahandog natin sa Diyos ay hindi lamang pera, kundi buong buhay natin. Now, it is the whole of life. Sa matandang tipan, ani ng lupa, ani ng iyong mga bakahan. Pero, in both ways, ang ipinakikita rito kung bakit sa matandang tipan ay mayroon silang ikapo, ay dahil kinikilala nila na ang Diyos ang kanilang hari. Pagdating sa bagong tipan, ang turo sa atin dito is that Christians should give and their giving should be proportional at nandun yung kanilang kusang loob willingly at nandun ang kanilang generosity. Kung sasabihin natin, okay, ligtas na ako, wala na palang porsyento rito, pwede na ako magbigay ng 5%. Well, kung ka masaya. Diba? May tendency kasi kapag naglalagay tayo ng percentage that you have to do this, ang panganib nito ay ang danger ng pagiging legalismo. Pagdating sa bagong tipan, ang ipinakikita rito, not reluctantly, but on the other hand,
Ang model natin, binigay ni Kristo ang kaniyang buhay. Siya na mayaman na nagpakahirap, bakit magiging miser tayo at magiging makunat sa pagbibigay? But still, ang nakikita kong turo under ng New Covenant is as the Lord prospers. Paano kung wala kang kinita? Paano kung wala kang pera? May magsasabing, Pastor, pwede bang offering na lang? Wala akong pang ikapo eh. Narinig ba yung teaching niya na hanggat di kayo nag-iikapo, hindi kayo nagbibigay ng offering, kaya unahin daw muna yung ikapo. Wala na tayong makikita nito sa New Covenant. Kung wala kang kinita, ano ibibigay mo? Ang point ay nandun yun sa offering, as the Lord prospers you. Wala kang pera, ano ibibigay mo? Pagdating sa pananalapi. Kaya ang masasabi ko, our giving is also a diagnostic window in how or into how we view God. Now, kung nakikita natin that our God is a gracious giver, the giver of all good gifts, ganun din tayo. As Christians, mga anak ng Diyos. I hope that we would excel sa biyaya ng pagbibigay. Pero pag ang tingin natin sa Diyos natin, malupit na Diyos, at apektado pati ang pagbibigay natin, parang ang bigat bitawan. Ang suma total ng teaching under the New Covenant is the issue of our attitude. Hindi ang halaga. It is not the amount, but the attitude. In closing, si Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas, though He was rich, yet for our sake He became poor, so that by His poverty might become rich. Yun yung sa 2 Corinthians 8 verse 9. Kaya nga, we are cheerfully generous givers, hindi upang meron tayong utang sa Diyos. Minsan gano'n, nililista mo yung utang mo sa Diyos. It is not in order to pay God back, pero kung bakit nagbibigay tayo ng generous giving is because I love to give generously. At kung maliwanag sa atin ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ano ang magiging bunga ng ating pagbibigay? Sa kauli-ulian, giving is not math. Ibig sabihin, ang pagbibigay ay hindi ina-calculator. It is the attitude of your heart. Salamat sa mga references na aking ginamit. At question. Magpas ako. Sorry. So may tanong po si brother. Yeah. I-consolidate mo na lang. Summarize. Yung unang question po niya dito, if a church member under the new covenant is not being dishonest, if in case he or she could not give 10%. Then 1689, chapter 21, verse, paragraph 2, God is the Lord of conscience, had left it free from the doctrine and commandments of men. Does this covers as well the freedom of the conscience in matters of giving of offering in whatever amount? Nabanggit ko kanina yung tithe, 10%. Kamisan ay nababother ang conscience mo and it bends towards legalism. Lalo na kung wala ka maibigay. Okay? So yun yung point na pinakikita. Under the New Covenant, kung paano ka pinagpala ng Diyos. So now, hindi ka na nagkikwenta ng ikapo. At yun ang una na tinuro ko kanina, as the Lord prospers. So pagka sinabi natin as the Lord prospers ay naroong number 3, give proportionately.
At kung ayaw mong sumunod sa 10% dahil bagabag na bagabag ang iyong konsyensya dahil parang bawas na ng ilang kilong bigas at ilang grocery, ay it still applies doon sa turo ni Pablo that God loves a cheerful giver. Kasi it is not the amount, sabi ko nga, but it is the attitude. Pero as you grow sa grace and knowledge ng Word of God, makita natin yung ibinibigay natin na salapi, hindi dahil gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, kundi ito yung bunga ng ating pagsamba sa Diyos. Kaya kung hindi siya nagbibigay ng 10%, ang sinabi ko nga kanina, that sa New Covenant, ang pag-offer nga natin sa Panginoon is our whole life. Kaya nakita rin natin na ang pagbibigay, sukatan din ito on how we view God. At kung babalikan ko yung pangyayari sa Old Testament, nakita niyo ba yung sinabi ni Moses na pagdating ng Sabado, pag kayo mamumulot ng mana, doblehin nyo na? Kasi susunod, ikapitong araw, Sabat, walang mamumulot at kayo ay manatili sa inyong tolda. Dahil ito ay araw ng pahinga, ito ay araw ng Sabat. Meron pa rin mga lumabas at walang napulot. Tapos, ang utos doon, araw-araw ikaw ay kukuha ng mana, mamumulot ng mana, yung ayon lang sa inyong kakayanan. Hindi ko alam kung merong lahing Pinoy yun eh. Sigurista, laging kuha lang extra, yung pambulsa. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano? Inuod. Inuod. Ang punto nito ay, ang sabi ng Diyos, kumuha lang kayo ng eksakto yung para sa inyo. Sabi ko nga, mukhang may lahing Pinoy. Hindi, buti na yung meron. Save it for the rainy days. Okay, and then, pagdating ng Sabado, bakit hindi inuod? So, tinuturo sa atin, magtiwala tayo sa Diyos. Pag pinangunahan natin na hahatiin ko yung aking pagbibigay para pang bigas, pang grocery, pang ano pa lahat, ang nangyayari, ang tiwala natin ay sa pera, sa atin, hindi sa Diyos. Kaya ngayon yung point ng giving. Kung bakit we give generously and we give cheerfully dahil siya ang ating Diyos. Question? Well, alam ko na kung may manonood nito, they would say, we beg to differ. O nga, overtime. Salamat at wala na magtatanong. Pwede naman habang kumakain. Wala na. Well, again, ang closing ko ay kung meron pa rin mga Christians that would still stick to tithing, apply ko yung God is the Lord of conscience. Kung gusto niyo doon, ay malaya niyong gawin. Kung ang church niyo ay maawa pa rin doon, well, malaya niyong gawin. Pero katulad ng sinabi ko, this is my personal conviction. At siguro nakita niyo rin kung bakit wala na rin tayong collection at wala na rin nakalagay ng tithes. At malaya kayong maghulog doon sa offering box ayon sa inyong tagalakan. Because yung giving natin is between you and the Lord. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Nawa, naging maliwanag po na ito ay isang pag-aaral na hanggang sa ngayon ang mga Kristiyano at mga lokal na iglesia ay mayroon pa ring hati na pananaw. Manaig po sa amin that we agree to disagree at manaig po sa amin na hindi naman ito kasama sa paksa ng kaligtasan. Ito ay patungkol sa larangan ng pagbibigay. Kundi magkaroon po kami ng charity, maging charitable at mahalin ang aming pong kapatid at makitaan kami
na kahit divided kami dito sa bagay ng pagbibigay, ay naroon ang respeto at pagtanggap na kami po inyong mga anak. Sa ngalan ni Jesus. Amen.